ito. Hello, good morning Jay at good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat na Sabadong tagulan. At Doktora, kumbaga yung buong bansa ho natin ay nagulat ho dun sa premeditated o pinagplanuhan ng sinasabing school shooting dyan ho sa Tacloban. Mula ho sa pananaw ng isang child psychologist, paano ho nagagawang magplano ng isang 14 anyos o yung 15 anyos na bata? Ano ho yung pwedeng mangyari sa utak o mental state nila sa mga sandaling yung doktora? Ang pinag-uusapan natin yung mindset ng isang 14 o 15-year-old na bata na nakapatay. Tama Yes po po. ba? Nandyan po nakakarakterize natin na itong mga batang ito, very impulsive sila. Kulang sila sa pag-iisip ng future. Wala silang foresight. Nandyan yung distorted na emotional regulation din nila. Kasi dapat sa edad na ito, no, nandyan yung neurological development nila. Pero sa mga pangyayari, nakikita natin na hindi po ito nangyayari. Kulang po sa kanila. At doktora, kumbaga bilang isang play therapist ho, alam nating napakalaga ho nitong play at simulation ho dun sa mga bata. Dahil yung mga suspect ho na-expose sa marahas na online games o yung sinasabing online video games, paano ba binabago ng virtual violence ang kakayanan ho ng bata na makiramdam o magkaroon ho ng sinasabing empathy sa totoong buhay? Tama po. Alam mo, Jay, ang paglalaro, no, tulad ko, lumaki tayo sa laro. Play and stimulation, they are the very primary vehicle ng healthy child development. Di ba? Nung maliit tayo, naglalaro tayo. That makes us healthy. Mindset natin healthy. At saka fundamental yan sa pagpapalaki ng isang bata. Nagtutulong sa pag-develop ng mga motor skills natin, di ba? Mga language natin. Ang mga language ngayon, dahil sa mga online games sila, mura na, palamura. Dati hindi, di ba? Sinasabi natin sa kalaro natin, uy, wag ka mandaraya. Pero ngayon, murahan na. Oo. Nandiyan na yung violent na sila kasi nakikita nila na sa computer, iba na, very enticing, very colorful, very mabilis, yung brain development nila natatamaan na. Hindi na sila yung kagaya dati na nag-iisip, di ba? Simple activities like blocks, nagtuturo ng science. Ngayon, iba na. Naiisip na nila, ito mabilis, ito baril pala, ito paggalit tayo, ito pala dapat gawin natin. So, naapektuhan sila, pati ang kanilang physical na motor skills nila, nagiging iba. Di ba? Imbis na mahilig sila tumalon, tumakbo, ngayon barilan na, kasahan na. At of course, nandyan yung mga napapanood din nila, yung mga environment din nila. At doktora, may mga ulat din ho kaming natanggap. Nagugat ho yung krimen ay kumbaga matinding bullying o trauma sa eskwelahan. Paano ho nagiging aggression o matinding karahasan yung sinasabing trauma kapag hindi ito naagapan o na-rehab ng maaga itong mga bata? Alam mo po, totoo naman, being a victim ng bullying, kadalasan talaga nagkukos ng aggression sa isang bata. Pero hindi lahat na bata na victim ng bullying pumapatay, di ba? Unless it causes severe trauma sa kanila at prolonged stress, nasa loob nila yung parang, kailangan ako rumesbak. Ito napapanood ko, ito dapat gawin natin di ba? Ito nasa internet. Maliban, hindi lahat ng bata na victims ng bullying nagiging agresibo at pumapatay. Iba lang po. Kasi nandyan po na nawawala na sila, nalulos na nila yung feeling ng safety nila Hindi sila safe kasi victim sila ng bullying. So therefore, walang safe, hindi safe ang mundo. Di ba? Tapos alam naman natin yung bully at victim cycle. Kung hindi ikaw, kung nabully ka, ikaw din one day magiging bully. So nandyan din yung pent-up anger, galit nila, sama ng loob nila. At siyempre, nandyan yung frequent exposure to explosive temper, tantrums, at saka mga violence. At doktora, kumbaga para ho dun sa kaalaman ng ating mga kababayan, mainit ho yung naging debate sa pagbabaho ng age of criminal liability sa edad hong 10 taong at 12 years old mula ho sa developmental psychology. Matured na ho ba yung utak ng 10 years old para malaman niyo ho yung sinasabing buong konsepto at seryosong kahinatnan nitong sinasabing krimen? Pag sinasabi mo behavior ng anong ilan taon po? 10 years old to 12 years old ho. Okay.
Alam niyo po, ang mga 10 years old to 12 years old, nandiyan pa yun, natututo pa silang lumaki. Natututo pa sila, nag-shift pa sila from family to social dynamics. At diyan pa din nag-uumpisa na magiging binata at mga dalaga sila, di ba? So pag nandiyan ang binaba natin, wala akong sinasabi, ayaw ko, hindi, kasi yan po ay sa karapatan ng mambabatas. Alam nila what is right or wrong. Ngunit at the age of 10 to 12, nandiyan pa yung nag-uumpisa sila magiging dalaga at binata. Mako-compromise, magkakaroon sila ng stigmatization at negative identity sa sarili nila. Criminal na ako, mamamatay tao ako. Okay? Nandyan na yun. Baka maulit, mag-offend na naman sila. Ay, syempre, nako-compromise din ang kanilang growth. At matanong ko lang, Doktora, ano ho yung posibleng maging psychological effects nito kapag ang isang bata ho, halimbawa, ipinasok ko sa loob ng rehas o yung detention, kasama ho yung iba pang mga lumabag sa batas. Makakatulong ho ba ito sa kanilang pagbabago o lalo lang ho sila magiging talamak sa paggawa ho ng krimen? Alam mo, Jay, maganda yung tanong mo. Kasi pag nilagay mo isang bata o minor o sa kulungan, sabay na mga mamatay tao na mature na, nabuo na ang pag-iisip, ay magkakaroon ng severe at permanent psychological trauma yan. Kasi nandyan na yung brain nila, mag-iisip na sila. Tandaan mo, bata pa sila, mai-influence sila ng mga mas mature. Diba? Nandyan na malulos na din nila ang sarili nilang identity at yung opportunity nila to go to school, to adapt to a new environment. And of course, nandyan na magiging depressed din sila. Hindi natin sabihin hindi sila maging depressed, ha? Magiging depressed sila at magkakaroon tayo ng high rates of self-harm or harming others. Of course, nandyan yung chronic mental illness as well. At Doktor... At saka, Jay, sorry, at madalas nahihirapan na sila or inability to reintegrate to the society. At Doktora, nabanggit ko ho kanina, it takes a village to raise a child. Pero sa panahon ngayon ho ng sinasabing smartphones at social media ho, paano nagkakaroon ho ng detachment itong mga bata sa kanilang mga magulang? Kaya mas kumbaga nakikinig ho sila sinasabing nakikinig ho sila sa kanilang mga barkada o yung kanilang napapanood sa internet. Oo nga, di ba? Ang ganda na sinabi, it takes a village. A village means we shared values. May shared values tayo. Nandyan ang physical accountability natin. Nandyan din yung emotional support. Hindi natin pwede sabihin wala. Meron din. Ngunit ngayon, it takes a village and the digital village as well. Kasi ang difference ng traditional na it takes a village to raise a child, nandyan yung community, di ba? Yung mga teachers, mga kapitbahay, mga mabubuting ninong, tita, nagtuturo, hindi abusive, di ba? Pero digital village na po tayo ngayon madalas na, meaning to say social media and the internet. So anong klaseng village ang social media, ang digital village? Nandiyan yung unlimited exposure. Meaning to say, hindi natin maiiwasan, hindi natin mababawasan ang exposure ng mga bata to different ideologies, pananaw. Nandiyan yung ibang pananaw, ibang kaalaman nila. Tama pala, magbaril, ganyan pala. Kung mahirap ako, dapat magnakaw ako, okay lang bumaril. Tapos ganun. Iba na talaga digital panahon. Nandyan yung unlimited exposure nila. Nandyan yung mga content na nag-create ng engagement. Tama po ba sa kanila? Pwede ito maging educational, pwede may moral values. Pero meron din mga misinformation at tungkol sa violence. And of course, nandyan din yung internet provides isolation sa mga bata instead na nakikipaghalubilo sa mga magulang at sa mga mahal sa buhay. At nandyan yung cyberbullying as well. May singit ko lang, Doktor, ito. Sa usapin ho ng peer pressure o yung influensya ng barkada, bakit ho mas pinipili ng isang bata na gumawa ho ng krimen o sumali sa gang para lang maging sinasabing cool? Kumbaga, cool yun, maangas yun o matanggap ho ng iba. Kahit alam nilang mali ito, paano gumagana ho yung takot nila o ma-reject o yung ma-isolate, Doktora? Hindi natin pwede sabihin takot sila, ha? Malakas ang kabataan ngayon, malakas ang loob gumawa ng mga bagay-bagay. Tayo mga magulang, mga adult, dapat ginaguide natin. For example, nakikita natin yung isang bata, maliit pa, nakakakita ako 2-3 years old, sinisipa ang pusa. Hindi tawag dyan cute, ha?
tawag dyan, mali din yan, ha? So, dapat mga magulang, bata pa, tinuturuan natin ng empathy, tinuturuan natin mga moral values. Dapat sa bahay ay alam niya, tanggap siya, para hindi na niya ihingi sa labas na tanggapin siya. Kaya ang mga magulang, nandiyan yung gabayan natin sila, di ba? Pag nakita natin may mali, hindi palo, hindi pagalitan, hindi parusa. Intindihin natin saan nanggagaling. Meron ba? Galing ba ito sa school? Galing ba ito sa barkada? Paano niya natutunan ganyan mga values? At turuan natin ang tamang mga values. Na akma sa atin mga Pilipino. Filipino have very, very good values.